Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is August 7 and today is Wednesday. So, this is our third installment of our current series, which is the anatomy of sin and temptation. So, our topic for today is kill sin or it kills you. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse natin tatalakayin ay ang Mark chapter 7 verses 21 to 23. So, in English Standard Version, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. So, in Filipino translation naman or in ang Biblia 2001 version, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingkit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob ng mumula at nakapagpaparumi sa tao. So, ayun nga, sinasabi dito or pina-point out dito na yung puso natin, kasi 'di ba dito nagmumula lahat ng emotions na nararamdaman natin. And with those emotions, di ba, syempre nagkakaroon tayo ng reflexes, nagkakaroon tayo ng reaction or response, action response sa na-feel natin dahil nga ito yung nararamdaman natin. So, tayong mga tao, nature na sa atin yung kapag may nararamdaman tayo, we react to it. Like, for example, yung mga nabanggit na kasalanan dyan. So, once we feel like doing them, gagawin talaga ng katawan natin yon. And once masanay na tayo, hahanap-hanapin na rin ng katawan natin yon. So, for example, ang pagnanakaw. So, when we feel the urge to do something like that or nagkaroon tayo na wag naman sana, this is only a scenario. So, for example, may isang tao na nagkaroon siya ng reason para magnakaw. And he did it once. But parang hinanap-hanap ng katawan niya, parang feeling niya kasi okay lang sa kanya. And kumbaga hindi na siya nagigilty kasi nagawa na niya, di ba? So hindi na imposible nagawin niya ulit and ulit-ulitin ito. So may tendency na hahanap-hanapin din ito ng katawan niya. And may tendency nga na kaya na niyang ulit-ulitin ito since nagawa na niya ito ng isang beses, di ba? So ayun yung pinu-point out dito sa verse natin. So, para mas mapalawak pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the heart is a mega factory of sins. So, ito yung sinasabi ko kanina. Yung puso natin, ito yung nagpo-produce ng mga reaction or di nagpo-produce ng mga emotions natin that creates reactions. And these reactions include doing bad things, diba? Negative things. So, when we feel like the urge, when we feel like having the urge to do them, di ba? Tayo na mismo dapat yung lumayo and iiwas yung sarili natin sa mga negative things na possible na magawa natin, di ba? So by God's grace, kaya natin yung layuan. So, lagi lang natin itaas lahat sa Lord and humingi tayo ng guidance niya every day. And He will not or hindi niya tayo pababayaan. Number 2, we cannot blame others for our own sins. So, yung mga kasalanan natin, tayo ang gumagawa niyan, di ba? So, we cannot blame other people because of what we did, di ba? So, hindi dapat natin sisi sa ibang tao yung ginawa natin dahil tayo yung gumawa nun. Tayo yung choice natin na gawin yun, di ba? And mas lalo lang natin dinatagdagan yung kasalanan natin when we put the blame onto others, especially when they are innocent. And number 3, God holds us responsible for our own sins. So, para rin naman sa atin ito, I believe para din sa atin ito dahil
when we are being held responsible for our sins, di ba? Na realize natin kung ano ba yung nagawa natin. And that we know for a fact na we have to take responsibility, di ba? Na ipapakita natin yung accountability na dapat mayroon tayo kapag nagkakaroon tayo ng responsibility, hindi ba yung accountability? Kasi kapag ikaw nagkakamali ka lang na nagkakamali, but you do not show accountability, andun talaga yung tendency na ulit-ulitin mo lang yung bagay na nagawa mo. Dahil nga, you have no accountability, di ba? Feel mo okay lang. And dahil wala ka namang consequence na ginawa, so okay lang talaga na ulit-ulitin mo siya. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, do not let the seed of sin germinate, take root, and grow. Number 2, kill sin before it kills you. And number 3, depend on the power of the Holy Spirit. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how do Jesus' teachings about sin help us take responsibility for our own good. So, ayun lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.